Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Bago tayo dumako sa ating talakayan tungkol sa pagsusunod-sunod ng pangyayari sa kwento, babasahin muna natin ang ating layunin mga bata. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang basahin ng sabay-sabay. Matukoy ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mapapalalaman ang kahalagahan ng maayos na pagsasalaysay ng isang kwento sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling damdamin at opinyon tungkol sa kwento. At makakaligtan ang isang pambatang magtatanghal gamit ang radio broadcast sa bayang pagbigkas at entertainment. Bukod sa ating layunin, meron din tayong talaan ng score. Dapat mag-participate kayo palagi dahil ang grupo na may pinakamataas na puntos ay mananalo at magkakaroon ng premyo. Ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng aktibidad. Pero bago yan, hatiin ko muna ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at kayo ang pangalawang pangkat. Basahin niyo ang panuto mga bata. Basahin ang kwento at piliin sa mga larawan ang wastong pagkakasunod-sunod sa nangyayari sa binasang kwento. Ililiit ito sa manila paper at pumili ng isang representatibo para magsaysay sa inyong ginawa. Okay. Babasahin muna natin ang kwento na may pamagat na namulat si Marcelo. Sabay-sabay basahin. Si Marcelo ay isa sa mga may kaya sa kanilang baryo. Ngunit siya ay marahon. Hindi siya mahina na magtuloy para sa kawang-gawa. Isang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa kanilang pook. Natupok ang bahay niya at lahat ng kanyang ari-arian. Ang salaring may tao niya ay nanakaw pa ng sulutuyang nagkakasunog. Wala siyang niligtas maliban sa damit sa suot niya sa katawan. Pagkalaan ng sunog, naging parang pulubi si Marcelo. Wala siyang mahina ng tulong. Halos lahat ng tao sa baryo ay nasunugan. Walang ano-ano. Dumating ang tulong ng Diyos na pula. Isa si Marcelo sa tumanggap ng tulong pagkain at damit. Halos matulo ang luha ni Marcelo sa pagsisisi. Diyos ko, masakit ni Marcelo. Patawarin po ninyo ang karamutan ko. Ngayon ko lamang lubos na naunawaan na malaki pala ang napapanginabang sa krus na pula. Kapag ako'y muling pinalad, hindi na ako magkakait ng tulong sa krus na pula. Naintindihan ba ang kwento at panuto mga bata? Oo. At dahil naintindihan, magsisimula na tayo. Gumawa ng bilog. Ito ang iyong material. Ito ang iyong material. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para gawin ang aktibidad. Maaari na kayo magsimula. Tapos na po. At dahil ang pangalawang pangkat ang nauna, meron silang dagdag na 5 puntos. Okay.
Ngayon, pipili kayo ng representative. Idikit nyo ang inyong ginawa doon at kayo naman doon. Group 2, at representative. Sagutan. Magandang araw, teacher. Magandang araw, mga klase. At ito po ang mga larawan namin ididikit sa pagkakasunod po sa kwento. Ang una pong larawan ay nagpapakita ng isang mayaman at pagkakaman na tao, teacher. Na doon din sa kwento, teacher, pareha ni Ma'am Felo. At sa pangalawang larawan, teacher, ay nasunugan siya ng bahay, teacher. At dahil doon ay naging pulubi siya sa pangatlong larawan at sa pang-apat na larawan ay may dumating na matulong na cross na pula. At doon, teacher, na napagtanto ni Ma'am Celo na kailangan palang tumulong sa iba, teacher. At doon ay regret siya. Kailangan po, teacher. At dahil dyan, magkakaroon ng 10 puntos ang pangalawang pangkat. Para naman sa unang grupo, i-presentahan nyo na ang inyong ginawa. Sa unang larawan ko ay nakikita natin na si Mang Silo ay isang nahaman na tao. At ang mayaman, hindi siya tumutulong sa iba. At sa pangalawang larawan ay nasunog yung bahay niya. Sa pangtatlo ay dahil nahihirapan siya mag-recover sa kanyang pagkawala ng kanyang mga ari-arian, siya ay naging punubi. At naging matanda. At saka dumating din dahil sa dahil napunubi siya ay isang dahilan dahil napunubi siya ay walang tumulong sa kanya dahil din sa kanyang pagkakahaman. At saka dumating din pagkadaan lang araw ay dumating yung tulong ng krus na pula. At saka napagtanto niya na dapat tumulong sa iba. At naka-realize siya. Magaling at dahil dyan, magkakaroon ng 10 puntos ang unang pangkat. At ngayon, i-check natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Ang unang pangkat ay tama. Magaling. Bigyan natin ng palakpak. At ang pangalawang pangkat naman, bigyan din natin ng 5 palakpak. Magaling mga bata dahil nasagutan ninyo ang ating aktibidad. Ngayon, nais kong pag-isipan ninyo ang inyong natutunan. Dahil magtatanong ako, handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher! Sino ang mga tauhan sa kwento? Art? Teacher, si Ma'am Celo, teacher. At ang kanyang mga kapitbahay. At tama, magaling Art. At dahil dyan, magkakaroon ka ng premyo. Pangalawang tanong, ano ang unang nangyari sa kwento? Lucy May? Sinaan teacher na sa mga salo at sa mayaman. Madami siya ng tumutulong. Madamo si Mang Celo. At dahil dyan, magkakaroon ng premyo si Lucy May. Napakagaling. Pangatlong tanong, pagkatapos ng malaking sunog, ano ang sumunod na nangyari? John Paul? Walang tumulong na kanya. Tama. At dahil dyan, magkakaroon ng premyo si John Paul. At susunod na tanong, paano ni Mang Celo nasolusyonan ang problema? Julysa? Dumating ang tulong mula sa Diyos. Tapos na pula ang kalit na kapatid.
Tama, dumating ang tulong ng quiz na pula at dahil dyan magkakaroon ng puntos si Julaysa. At para sa ikalimang tanong, paano natin na pagsusunod ang detalye ng isang kwento? Paano natin na pagsusunod? Jill? Pamamagitan po ng pagkaroon ng panimula. At dahil dyan, magkakaroon ng premyo si Jen. Napakagaling! Ngayon mga bata, nakaranas ka na ba sa iyong buhay na nangailangan ka ng tulong mula sa ibang tao? Ano ang naramdaman mo nung may tumulong sa'yo? Yes, James? Teacher? Masaya. At dahil dyan, dahil masaya daw si James, magkakaroon siya ng premyo. Mas sumaya pa siya tinigil. Kung ikaw si Marcelo, ano ang mararamdaman mo pagkatapos ng trahedya? Rose Jill? Malulungkot daw si Rose Jill kaya magkakaroon din siya ng premyo. Sumaya na din sa At paano niya nasolusyonan ang problema o ano ang aral na napulot niya mula sa kwento? Dennis? Tumulong sa iba para tulungan ka din. At dahil dyan, magkakaroon ng premyo si Dennis. Magaling mga bata dahil nasagutan ninyo ang mga tanong. Ang mga tanong na iyon ay makakatulong sa inyo upang mapagsusunod-sunod ang mga detalye at pangyayari sa isang kwento. Naiintindihan ba mga bata? Para mas lalong maintindihan, satalakayin natin ang pagsusunod-sunod ng kwento. Ang kwento na inyong napakinggan kanina ay isang halimbawa ng teksto. Ang teksto ay maaaring inyong napakinggan o nabasa na nagtataglay ng impormasyon. Naiintindihan ba? Opo. Sa tekstong nagsasalaysay, may mahalagang impormasyon na dapat may sama sa pagkukwento. Ito ay ang mga sumusunod. Pamagat, basahin ng sabay-sabay mga bata. Ang pamagat ng isang tula ay dapat na may kaugnayan sa pangunahing tema o aral ng kwento. Ito ay nagsisilbing unang impresyon ng mga mamahasa na manunood, kaya na dapat na maging mawili-wili at makahulugan. Ang pamagat ay yung nagbibigay impormasyon sa mga mangbabasa kung tungkol saan, para saan ang isang kwento. Dapat nagbibigay ito ng hint o pahiwatig para sa mga mangbabasa. Naiintindihan ba mga bata? Tauhan, pakibasa. Ang tauhan ay mga karakter na nagbibigay buhay sa kwento. Sa dula, mahalagang matukoy ang pangunahing tauhan, ang sumasalungat na tauhan, at ang iba pang tauhan sumusuporta sa kwento. Kapag sinabi nating tauhan, siya yung bida sa kanyang sariling kwento. Siya yung nagbibigay buhay sa kwento. Dapat yung tauhan ay siya yung nagagawa ng kilos at siya yung nagresolba ng mga problema sa isang kwento. Dahil kung walang tauhan, walang kulay ang isang kwento. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, basahin niyo ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar at panahon kung kailan naganap ang kwento. Mahalaga ito dahil ito ang nagtatagda ng tono at atmosfera ng dula. Kapag sinabi nating tagpuan, ito yung lokasyon. Saan naganap ang kilos? Sa gubat ba? Sa ilog? Sa bahay? O sa hardin? Naintindihan ba mga bata? Para naman sa pangyayari, basahin ng sabay-sabay. Ang pangyayari sa isang tula ay dapat na nakaayos sa lolikal at pagkakasunod-sunod upang magaling maunawaan ng mga taga-manood. Ito ay binubuo ng sigla, dito pinakakilala ang mga lawan, kagaguhan at pangunahing suliranin ng kwento. Gitna, dito nagkakaroon ng kaugnayan at pag-usbong ng mga pangunahing pangyayari na nagdadala ng tensyon sa kwento. Wakas, ang resolusyon ng kwento kung saan nalibutas ang suliranin at ipapakita ang kahulugan ng mensahe ng tula. Kapag sinabi nating pangyayari, ito yung lohikal na pagkakasunod-sunod
ng isang kwento. Dapat ang kwento ay may simula. Dito yung mga introduction sa mga tauhan, tagpuan. Dapat maganda ang simula ng isang kwento para mas lalong ganahan bumasa yung mga mambabasa. Kapag sinabi naman natin gitna, ito yung gitna o climax. Dito yung mga away o tunggalian ng bida at kontrabida. Naintindihan ba mga bata? Oo. At sa wakas naman, dito yung resolusyon o yung aral na magpulot natin sa isang kwento o moral. Naintindihan ba? Oo. Ngayon, dahil naintindihan, ilalapat natin ang inyong natutunan. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pero bago yan, hahatiin ko muna ang klase sa 3 pangkat. Gusto kong pakitingnan ang inyong name tag. Kapag kulay red, sila yung group 1. Dito sila maupo. Magmadaling mga bata. At kapag kulay orange, doon sa likod. At kapag kulay green, dito. Magmadali. Mga bata, muna kayo at basahin niyo ang panuto. Nahalian ang klase sa 3 pangkat. Bumuo ng isang kwento na may maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Siguraduhin ang kwento ay may pamagat, tauhan at tagpuan. Pagkatapos mabuo ang kwento, ang bawat pangkat ay magsasagawa ng isang malikhaing pagtatanghal batay sa nakatalagang gawain. Group 1, basahin niyo ang inyong panuto o ang inyong gagawin. Radio broadcast. Gumawa ng isang script para sa isang panayam tungkol sa kwento. Siguraduhin malinaw ang pagsasalita at may tamang intonasyon. Pwedeng gumamit ng sound effects o background music upang gawing mas makatotohanan ang broadcast. Group 2, basahin niyo ang inyong panuto. Sabayang pagbigkas. Ipagbasa ng sabay-sabay ang kwento gamit ang tamang tiin, tono at damdamin. Bigyang pansin ang tamang kilos, galaw at ekspresyon upang mas mapalalim ang kahulugan ng kwento. Maaaring gumamit ng props o galaw ng katawan upang maging mas dramatiko ang pagtatanghal. Group 3, basahin niyo ang inyong panuto. Basahin ang may damdamin ng kwento gamit ang tamang tono, bilis at emosyon. Gumamit ng facial expression at kaunting galaw upang mas bigyang buhay ang magbabasa. Pwede gumamit ng simple props o background music upang mapaganda ang interpretasyon. At ito ang criteria. Nilalaman, 30 ang puntos. Pagganap, 25 puntos. Halinawan, 20 puntos. At kredibilidad, 15 puntos. Kooperasyon, 10 puntos. At ubuang puntos, 100 points. Naintindihan ba ang panuto mga bata? Oo! Proceed sa pagtataya. At para mas bukat ang inyong kaalaman, magkakaroon tayo ng pagtataya. Basahin niyo ang panuto mga bata. Sagutin ang mga sumusunod na tanong upang masukat ang iyong pagkakalot sa mga susunod na mga pangyayari sa kwento. Bumalik muna kayo sa inyong mga permanenteng upuan. Ipas sa likod. Ipas sa likod. Ang palit kayo ng papel ng iyong katabi at i-check natin ang iyong mga sagot. Sa una, sino ang gustong sumagot? Magbibigay ako ng premyo. Jaya? Nagsisi si Mang Celo sa kanyang pagiging malamok at mga tutulong sa iba kung siya ay may pagkalarin.
Umiting mo dito. At dahil dyan, tama si Jaya, magkakaroon siya ng premyo. Pangalawa, sino gustong sumagot? Cart? Nasunog ang bahay at lahat ng ari-ari ni Marcelo. Ay, Marcelo, walang natira sa kanya kundi ang suot ni Jimmy. Halika dito, at i-click mo kung tama ba ang iyong sagot. At dahil tama si Art, magkakaroon siya ng premyo. Ready? Si Marcelo ay isang mayamang lalaki sa baryo, ngunit siya ay kilala bilang maramot at hindi nagbibigay ng Dito ang sagot. At dahil tama si Jerry, magkakaroon siya ng premyo. wow. At sa susunod naman, sino ang gustong sumagot? Rhea May? Ano ang pangunang aral na matulungan sa akin? Ititin ko dito. At dahil tama si Rhea May, magkakaroon siya ng dito. Sa panglima, Julaysa? Bakit pinagsisihan ni Marcelo ang kanyang pagiging marakot? Ang sagot dahil dahil nawala siya ng kanyang ari-arian at naranasang niyang pangailangan. Pumunta ka dito sa harapan, i-check kung tama ang iyong sagot. At dahil tama si Julaysa, magkakaroon siya ng premyo. Mga bata, bago tayo pumasok sa ng aralin, inototal muna natin ang inyong mga puntos. Para sa group 1, magbilang. At dahil dyan, magkakaroon ang group 1 ng 10 puntos. At para sa pangalawang pangkat, at dahil ang pangalawang pangkat ay magkakaroon ng 15 puntos. Mga bata, may mga tanong pa ba kayo tungkol sa ating leksyon tungkol sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento? Wala na po. At dahil wala na, basahin niyo muna ang ating takdang aralin. Basahin ang kwento ang lahat ng pedya at isa-isa ito na may tamang pagkasunod-sunod gamit ang sariling salita. Yun lang mga bata, maraming salamat sa iyong kooperasyon. Paalam na mga bata! Paalam na po, Teacher Delbert! Tulak na.